narito ang mga napapanahong balita. Isinara nitong Lunes ang airspace ng Qatar matapos ang pag-atake ng missile ng Iran sa US airbase sa Gulf. Nasa 31 overseas Filipino workers o OFWs ang naapektuhan ng pansamantalang airspace closure, kung saan na-delay ang kanilang flight pauwi na sana ng Pilipinas. Samantala, ilang flights na rin sa Pilipinas ang kinansela dahil sa tumitinding sitwasyon sa Middle East. Ang mga flights na ito na mula Philippine Airlines ay patungo sa ng Doha, Riyadh at Dubai. Samantala, pinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na bloodless war kontra iligal na droga sa kanyang administrasyon. Narito ang ulat ni Princess Castro. Patuloy na pagpapaigting sa bloodless war on drugs o mapayapang kampanya kontra iligal na droga ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kasalukuyang administrasyon. Ang layuning ito ay sa tulong na rin ng puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP. Pagsisiguro ng Pangulo na sa kabila ng pagtutok at mahigpit na pagbabantay ng administrasyon sa war on drugs, ang problema anya ay nire-resolba ng hindi pumapatay ng pinaghihinala ang drug suspect. Sa pamamagitan nito, hindi anya madadawit ang mga inosente at walang sala. Patunay anya rito ang pagpapatibay ng mga drug prevention programs, rehabilitasyon at pagtulong sa mga drug user na makabangon at makapagsimula ng bagong buhay. Bukod dito ay tuloy rin ang operasyon ng law enforcement agency sa maliliit na drug users, drug pushers at mga big-time drug operators. Kaugnay nito ay kasama si Pangulong Marcos sa mga nagsunog ng iligal na droga sa isang composting facility sa Capas, Tarlac nitong umaga ng Miyerkules. Ang nasabing mga droga ay mga nakuhang palutang-lutang sa West Philippine Sea, partikular sa mga lalawigan ng Pangasinan at Zambales. Samantala, papalo sa 9.48 billion pesos ang halaga ng mga drogang sinunog, kabilang na ang higit 1,300 kilong droga na nadiskubre sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden News Network. Maliban sa ulat sa krimen, health emergencies, sunog at kahinahinalang aktibidad, kabilang din ang mental health concerns na maaaring idulog sa 911 hotline. Ito ang inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa paglulunsad ng Unified 911 Emergency System na target simulan ngayong August o September. Sa pahayag ni Secretary John Vic Remulla, may mga profesional na itinalaga sa desk ng Command Center mula National Center for Mental Health upang makapagbigay ng psychosocial support. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Plus. Sa ulo ng mga balita. Mental health concerns kabilang sa maaaring idulog sa 911 hotline. DTI idineklarang kanselado ang pagtaas ng presyo ng sardinas. PBBM patuloy sa pagsulong ng bloodless war kontra iligal na droga. US Embassy inanunsyong dapat isapubliko ng visa applicants ang kanilang SOCMED accounts. Ilang kalsada sa Quezon City pansamantalang isasara para sa Pride Month celebration ngayong 2025. Airspace ng Qatar isinara. Flights papuntang Middle East kanselado pa rin. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.